po kasama natin si Colonel Edgar Arevalo, ang hepe po ng Public Information Office ng AFP. At alamin po natin, sir, sa ngayon po, kumusta na ho yung operasyon sa Lanao? Sa ngayon, Jiggy, nagpapatuloy ang kinakandak nating combat operation sa ating mga kalaban sa Mauti Group sa bahaging yan ng Butig sa Lanao del Sur. At ang magandang development, kung pwede nating sabihin, kausap lang po natin kanina si Colonel Roselier, ang ating commander na Colonel Roselier Murillo, ang ating commander ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army na siyang nangunguna sa combat operations. Naka-establish na po tayo ng foothold, meaning nakaapak na po tayo sa certain clusters of houses na ang portion nito ay inukupa ng grupong Mauti. At ang ibig sabihin po nito ay nakadikit na po tayo, nakapasok na po ang ating tropa at ang ating mga armor assets. Ang ibig pong sabihin yan, hindi na ganun kahirap, hindi gaya ng mga pinagdaanan natin itong mga huling araw, kung saan talaga pong hindi tayo basta makapasok because of snipers at mga improvised explosive devices and possible landmine na nilay nila dun sa area na talagang nag-impede sa movement ng ating tropa. That is why naging maingat, naging mapagplano at sinisiguro natin ang ating magiging bawat hakbang. Kaya nga't nagtagumpay ang ating initial na efforts at nakuha na natin ang foothold na ito. Ang naging toll naman po sa ating mga sundalo ay 21 ang nasugatan sa kanila, and most of these are slight wounds, shrapnel wounds, at sila po ay na-evacuate na buhat sa frontline. At ang sa kabila naman po sa Mauti Group ay umaabot na sa 49 ang ating na-report na casualty buhat sa Mauti Group, at inaasahan pa po natin sa mga nangyaring bakbakan ngayong araw na ito hanggang ngayong hapon ay maaaring madagdagan pa ang kanilang bilang, at ito po ay ating iuulat sa inyo sa lalong madaling panahon. Ano po ang description ng mga sundalo na nakabot dun sa mismong area ngayon? Kumusta ho yung pinagtataguan ng miyembro ng Mauti? Ayon sa report ng mga tauhan ni Colonel Murillo ay fortified. Yung mga bahay nila, ito ay buhos na semento. Kung titingnan mo from the outside, mukhang ordinary lang siyang bahay. Subalit nang makita nila, ito ay buhos. Ibig sabihin, napakatibay na sementong ginamit dito. Kung kaya nga, hindi sila basta-basta natitinag. Kahit pa meron tayong shelling na ginawa, kahit meron tayong bomba na inihulog, hindi natin sila basta natitinag. Subalit ang maganda rito, nakuha na natin itong foothold na ito, at sa inaasahan natin sa mga darating na araw ay mas makaka-advance pa tayo further, at atin pong mababawi na itong lugar na ito na sinakop ng Mauti Group dahil sa pag-akala nila na itong parte na ito ay siyang tinutumbok ng ating combat operation. So bali naging reaksyon ito ng Mauti Group sa operasyon na tagal natin ginagawa, ini-start pa natin ang araw ng Huwebes. Tama ho bang sabihin na yung namumuno sa Mauti Group ngayon, yung mga tumakas nitong nakarang 2 buwan doon sa jail po sa Lanao? Hindi ko naitanong yung punto na yan kung kasama sila doon, but it is safe to assume na kabilang sila rito, lalo na ang magkamatid na Omar at Abdullah, I think, na sila ang namumuno sa grupong ito. Kung kaya nga ang gusto nating sabihin sa ating mga kababayan ay sana maging matalino tayo, maging mapagmatsyag, lalong-lalo na sa mga taong umaaligid dyan sa lugar ninyo, sapagkat ang grupong Mauti po ay nagpapatuloy sa kanilang hangarin na makapag-advance ng kanilang propaganda. Ito pong ginagawa nila, pagtataas ng bandila, lahat po ito propaganda nila upang makarecruit sila ng mas maraming membro, upang kilalanin sila ng ISIS, at upang makatanggap sila ng pondo na ayuda buhat sa mga foreign terrorist groups. Yun hong nagpasabog naman ng IED sa mga miyembro ng PSG. Ano pong impormasyong hawak niyo dito? Sa ngayon, biniberipika natin kung sino mismo ang nagpasabog ng IED na ito. Ganun pa man, kung sino man ito, ating paniniwala ay nakakita sila ng pagkakataon na makapag-inflict ng casualty. Wala naman silang partikular na nalalaman na ang bahagi ng grupong nakasakay sa convoy na ito ay security ng ating Pangulo o member ng Presidential Security Group. Ang una lang nila nakita ay these are vehicles, marked vehicles, armed forces vehicles, at nagkataon na ang pasahero nito ay parte ng advance party ng ating Pangulo,
parte ng Presidential Security Group. Nagbunga ito ng pagkasugat ng 9 katao, 7 rito ay kagawad ng PSG at 2 rito ay kagawad ng 103rd Infantry Division or Infantry Brigade na siyang tumutulong magbigay ng kaukulang impormasyon hinggil nga sa mga dapat paghandaan at seguridad na niaayos nila para sa pagdating ng ating Pangulo. Panguli na lang po, gaano po kumbaga ka-efficient at kabilis yung evacuation ng mga wounded naman na sundalo? Well, ang atin pong conduct ng operation ay well-planned. Bukod po sa pag-conduct ng assault, kasama na rin po dito ang ating plano sa pag-casualty evacuation at ang ginagamit po natin dyan ay ating mga helicopters and assets ng ating pamahalaan kung kaya nga po kagyat natin silang naililikas sa ligtas na lugar upang malapatan ang karampatang lunas at maipagpatuloy naman ang mga kasama nila ang pakikidigma laban sa Mauti Group. Maraming salamat po sa Salamat, Jiggy. Magandang gabi po. Salamat po. Si Colonel Edgard Arevalo po ang Hepe ng Public Affairs Office ng AFP. Maraming pong salamat.